tumayo. Pakita naman yung bawat katabi. Pakibati naman. Kapatid, happy Sunday. And nararamdaman nyo na ba yung Pasko? Sa bawat isa. Alam ko naman na hindi pa rin maganda yung panahon, but still nandito ka kapatid. And na-appreciate natin yung bawat isa. Dahil pinili pa rin natin magpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So kapatid, ready ka na rin ba na magpasalamat sa ating Panginoon? Ready ka na rin ba na ibigay lahat ng pagsamba? Ibigay yung mga pasasalamat ng ating Diyos na kasahati ng kahiyan ng ating Panginoon and give God. That's why we want to worship you, God. We want to give you praise, Lord. We want to offer you our lives. All glory belongs to you, Lord. Sana ng Panginoon. Kaya ang mga ito, ibigay namin yung all out sa pagsamba. Hallelujah!
lang, Panginoon God. Lord, sa pagsamba sa'yo, Panginoon. Na alam namin, Panginoon, na Lord, karapat-dapat ka sa bawat pagsamba na meron kami, Panginoon God. Lord, alam namin, Panginoon, na anumang sitwasyon, Panginoon, in good times, Lord, in bad times, Panginoon, we believe that you're still God. And mas malaki ka, Panginoon, Lord, sa bawat bagyo na sitwasyon na kinakaharap ng mga anak ko, Panginoon. Kaya kapatid, huwag kang manahimik lang. Huwag kang titingin lang sa pagsamba sa Panginoon. Kaya tuloy sigaw. Maging Lord sa mga nature, Panginoon God. Lord, sa mga bundok, at sa karagatan, Panginoon God. Pinupuli ka. Kami na tao, Panginoon, na meron kaming bibig, meron kaming kamay, may puso, may boses kami. Kapatid, mas dapat gamitin mo yun sa Panginoon. Right now, wala tayong ibang gagawin kundi ibalik yan lahat sa Panginoon. Wala tayong kukunin na kahit konti gloria na para sa sarili natin. Hayaan mo na ibigay yan lahat para sa Panginoon. And as we sing that song, church, let this be a sweet aroma of worship.
praise to the King of Kings. Yes, praise to the King of Kings. Lord, our Savior, our God, our King. We worship you. To praise The nation of the Lord. We worship. We sing praise. Hallelujah. As church, we are all created by God. We are all God's creation. Kapatid, higit sa mga bulaklak, higit sa mga bato, kapatid, meron tayong mga tinig, nakakasayaw tayo, nakakataas tayo, ng kamay, nakakapalakpak tayo, malaya kang gamitin. Lahat ng meron ka para maparangalan ng Panginoon. Gamitin mo as creation of the Lord. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Come on, open your lips, sing your praises, shout your praises to the Lord. Pagtingin mo yung mga pagpupuri, pasasalamat para sa Lord. Tell God how you love Him. Tell God how you appreciate Him. Tell God, show God how you love Him today. Sing your praises, shout your praises to the Lord. Pagtingin mo yung mga pasasalamat sa Panginoon. Do not be silent today, church. Open your lips. With all of your children, Panginoon, with all of your creation, with the angels, Lord, today we sing praises to your name. We worship you, we worship you, we worship you. Lord, you are deserving, Panginoon, at tanggap. Lord God, ang highest, ang extravagant worship and praises, Panginoon. Lord, hindi ka nararapat sa mga tira-tira lang, Panginoon. Lord, ikaw ay nararapat, Panginoon, sa todo, Panginoon. Lord God, sa extravagant, Panginoon, ang kaya namin ibigay. Lord, nung ikaw ay nagbigay, Panginoon, wala kang itinira. Lord, todo-todo nagbigay ka, Panginoon. When you gave us Jesus, walang yung kaisa-isang anak, Panginoon. Kaya Lord, ano pa ba yung hindi namin maibibigay? Lord, ikaw, Panginoon, ang example ng aming pagbibigay. Lord, ibibigay rin namin, Panginoon, lahat ng gold, Panginoon, Lord. And Lord, ikaw ay karapat-dapat sa pinakamainam na pagsamba at pagpupuri, Panginoon. Kaya Lord, kailangan mo sa oras na ito, Lord, ang palayang mga anak mo na mga pagpuri, nakalapit sa iyo sa pagsamba, Panginoon. Lord, we open our hearts. We open our Salamat, Lord. Pinagkakita mo, Panginoon, ang bawat isa upang, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Kami, Lord, God, ay makapagpuri, makapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, ang pagpunta namin sa lugar na ito, this is not just an event, Panginoon. Lord, hindi lang ito routine na namin tuwing linggo. Lord, ito, Panginoon. Lord, we intentionally go here, Panginoon, dahil nais ka namin maranasan, Lord. Because we are longing for you, for your revelation, Panginoon, through your words, O God. Kaya, Lord, sa umagang ito, Panginoon, as we open our hearts to you, Lord God, as we open our hearts to your words, Lord God, I pray, Panginoon, Lord, na mag-usap ka, maghari ka, Panginoon, sa bawat mga buhay. That the power of your words, Panginoon,
maging evident sa mga puso namin ngayon. Lord, let your words na amin pong mapapakinggan, Lord God, magdulot, Panginoon, ang kalabuhan namin espiritual, ng pagkatibay ng aming mga pananampalataya. Father God in heaven, once again, today we humble ourselves before you, Panginoon. Ano man po yung mga bagay na hindi pa namin, Lord, na ilalapit sa iyo, marahil, Lord, mga pagkakasala, Panginoon, mga kabayaan, mga agang-agang po, sa ito, Lord, ibinababa po namin, Panginoon, sa iyong mga paanan, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga bagay na yan, Lord. Today, we just want you, Panginoon. We just want, Lord God, your words, Panginoon, your presence, oh God. We just want, Lord God, to commune with you today, Panginoon. Kaya, Lord, we set aside everything, Lord God. And Lord, ano pong mga gawa ng kaaway, Panginoon, pinawaksi po namin in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, only your Holy Spirit, Panginoon, we invite and we allow, Lord God, to move, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon, sa amin po kalagitnaan. Lord, malaya ka po na kumilos sa bawat isa. Lord God, sa pagpunta pa lang namin sa lugar na ito, Panginoon, Lord, andun na, Panginoon, that Lord, we will submit to your words, Panginoon. Narito kami because we want to read your words, Panginoon, and we want to submit to your words, to your authority, Panginoon. Lord, sa mga salita mo na ihahayag mo sa amin ngayon, Panginoon. Kaya, Lord, minsan pa gawin pong matabang lupa ang aming mga puso, and let every word na aming mapapakinggan, Panginoon, Lord God, magdulot ng kapakinabangan sa amin as we trust, Panginoon, as we believe in every word, Panginoon, ay ihahayag ng yung lingkod, Panginoon, sa umangin ito. For a double portion of your anointing po sa kanyang buhay, and let every word na manggaling po sa kanya ay magmumula sa iyo, Panginoon. At Lord, na makarating sa bawat isa sa amin, Lord God, na ito'y magiging kalakasan, Panginoon, ito'y magiging comfort, ito, Panginoon, ay magiging bagay, Panginoon, na makakapagpatibay sa aming pananampalataya at relasyon sa iyo. Kaya, Lord, maraming pong salamat. Kiniklaim po namin, Panginoon, na ngayon pa lang kami pinagtagumpay mo na. Kiniklaim po namin, Lord God, ang pagpapala ng iyong mga salita. Kaya, Lord, salamat. We are ready. Our hearts are ready. Our hearts are open, Panginoon. Give your words to us, Panginoon. Give your words to us, Lord. Maraming salamat, Panginoon. We claim the power of your words today, Panginoon, to bless us, Lord. To strengthen us, Panginoon. Maraming Gandang umaga muli sa bawat isa. Tayo mo'y muling magsipag tayo. Yan. Salamat at ang ulan ay tumila na. Salamat sa provision ng Lord sa maganda at malamig na panahon. Amen. Purihin ng Panginoon. Sige po, pakibukas po kayo sa Aklat ni Ruth, chapter 1, verse 1 to 7. Ito po yung ating tatalakayin mamaya. It's about the life of Naomi. Yan. Sabi sa salita ng Panginoon, in the days when the judges ruled in Israel, a man from Bethlehem in Judah left the country because of a severe famine. He took his wife and 2 sons and went to live in the country of Moab. The man's name was Elimelech and his wife was Naomi. Their 2 sons were Mahlon and Chilion, and they were Ephrathites from Bethlehem in the land of Judah. During their stay in Moab, Elimelech died and Naomi was left with her 2 sons. 2 sons married Moabite women, who married a woman named Orpah and the other a woman named Ruth. But about 10 years later, both Mahlon and Chilion died. This left Naomi alone without her husband or sons. Then Naomi heard in Moab that the Lord had blessed his people in Judah by giving them good crops again. So Naomi and her daughters-in-law got ready to leave Moab to return to her homeland. With her 2 daughters-in-law, she set out from the place where she had been living
And they took the road that would lead them back to Judah. Salamat Ama sa mga pagpapala mo sa bawat araw ng iyong salita. Patuloy namin tinataas ka, tinatakila at sinasama. Purihin, sampahin at nakilangin ka sa umaga. In Jesus' name we pray. Amen. So, yan po yung ating pag-aaral ngayon. Tungkol po sa buhay ni Naomi. It's about life's reminders. Ayan. Paalala sa buhay. Ayan. Sa panahon natin ngayon sa buhay ni Naomi, I mean. Kasi palagi pong pinagkukwentuhan, pinag-aaralan patungkol sa buhay ni Ruth. Pero hindi masyadong pinag-aaralan ang patungkol sa buhay ni Naomi. Ayan. Kaya ito po sa araw na ito, ang ating pong pag-aaralan patungkol sa buhay ni Naomi na siyang maging paalala sa buhay natin bilang isang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Ayan. So sa umpisa ng istorya ng buhay ni Naomi, makikita natin na tila pa lahat ay nagkakamali sa sitwasyon sa buhay ni Naomi. So si Naomi po ay isang mananampalataya tulad natin. Ayan. Sige, so yan po ang ating tinatalakay, life's reminders in the life of Naomi in these last days. Ayan. So ano po yung makikita natin sa buhay ni Naomi na sa panahon natin na ngayon hindi rin maikakailang, di po ba? Unang-una na po dyan na masasabi natin na parang bang nagkakamali ang lahat ng mga pangyayari sa buhay ni Naomi. Dahil unang-una, sabi doon, mayroong masimling taggutom sa kanilang lugar. In Judah, Bethlehem. Ayan. There is a severe famine in the land of Judah, Bethlehem. Dahil matindi yung taggutom, dahil sa panahon na yan, yung mga hukom o judges ang namumuno sa panahon na yan sa buhay nila Naomi at maging sa kanyang pamilya. Pag sinabi natin judges sa panahon na yan, ang mga tao ay namumuhay ng kanya-kanya ayon sa nais niya. Dahil wala silang hari na masasabi nilang magsasabi sa kanila na ito yung inyong gagawin. Wala silang hari na direct sa kanila kung ano ang kanilang ipapamuhay sa panahon na yan. Dahil yun nga, na ang mga tao sa panahon na yan, kanya-kanya silang pamumuhay sa gusto at nais nila na pamumuhay. Na minsan dumarating sa punto na yung pamumuhay nila ay hindi na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kung papadalhan sila ng hukom na siyang magtutuwid sa kanila at sasabihin sa kanila na ito yung nais ng Diyos na ipamuhay nyo, doon lang mapapabuti at mapaayos ang buhay ng mga Israelites. Pero kapag walang hukom o judges na ipapadala ang Diyos para gumabay sa kanila, ang tao o ang mga Israelites sa panahon na yun ay pariwara. Kumbaga, namumuhay sila ayon sa gusto-gusto nila, ayon sa nais nila. Kaya naman, dumating itong matinding taggutom sa kanila. Na marahil ito ay isang parusa ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. Kaya, di ba ngayon sa panahon natin ngayon, kahit hindi tagutom, pero parang tagutom na rin, di po ba? Kasi sabi ko nga kanina na ang lahat ay nagtataasan na, sweldo o sahod na lang daw po ang hindi tumataas. Pero lahat tumataas na. Ang bigas ngayon ay wala ka nang mabibili na 40, kundi ang pinakamababang bigas ngayon ay mabibili mo na ng 50 pesos. Amen? At sabi nga nila noon na ang tubig daw higit pang mamahal sa lahat. Kaya makikita natin na ngayon talagang bumili ka lang ng 1 litrong tubig pagkano na. Di po ba? Samantala ang lugar natin dito sa Pilipinas ay pinapalibutan ng tubig. Na ma-imagine mo kung gaano kahirap ang buhay na pinagdadaanan nila Naomi at ang kanyang pamilya. So dahil matindi ang tagutom, ano ang ginawa nila? Sila po ay lumisan sa lugar ng Judah, Bethlehem. They left their country and go to the other country which the people there are not believing the Lord who created the heaven and the earth, the place of Moab. So ang Moab, yan po yung descendants ng mga anak ni
Lot. Ayan. Yan po yung descendants ni Lot. Kumbaga, makikita natin doon na half din sila na mayroong pananampalataya sa Panginoon. Pero, makita natin doon that their faith is compromising. Kaya, at itong Moab na ito po yung naglakbay ang mga Israelites papunta ng promised land na hindi sila pinadaan. Ayan. Kaya makikita natin na parang itong Moab na to ay hindi talaga sumasamba sa tunay na Diyos. So doon pumunta sina Naomi at ang kanyang pamilya. Ayan. Si Elimelech yung kanyang asawa. So makita natin na ang pamumuhay sa lugar na kung saan walang pagkilala sa tunay ng Diyos na sinasamba nila ay napakahirap. Di po ba? Na tayo nga, minsan, di ba, pag napalibutan tayo ng hindi kapwa mananampalataya, nahihirapan tayong mamuhay. Ano po? Nahihirapan tayo na panindigan at tayuan yung ating pananampalataya. Na minsan, humantong na tayo ay nakikiayon na rin sa pamumuhay nila. So, hindi imposible na dahil doon sila ay namuhay sa Moab na malayo sa kanilang sentro ng pananampalataya at ang mga tao doon na hindi mananampalataya, hindi posible na sila ay hindi naging tapat sa Panginoon at hindi nakasunod sa nais ng Diyos na iniutos sa Kanyang salita. Kaya makikita natin napakahirap ng buhay nila. So dito po, makikita natin na dahil lumisan sila doon sa country na kung saan ipinangako sa kanila ng Panginoon, ano po ang nangyari? Namatay po ang asawa at mga anak ni Naomi. At hindi lang po yan, ang kanyang mga anak ay nagsipag-asawa pa ng hindi mananampalataya. Makikita natin matindi ang impluwensya ng mga tao roon sa buhay ng mga anak ni Naomi. Bagaman sila ay mananampalataya ng lumisan sa Judah, Bethlehem. Kaya makikita natin na parang tila ba nagkakamali ang bawat sitwasyon sa buhay ni Naomi. Dahil si Naomi po ay isang mananampalataya. Na maging sa atin ay maging paalala sa atin sa buhay natin sa panahon natin ngayon. Na itinuturo sa buhay ni Naomi ang mga bagay nito na maging paalala sa atin sa panahon ngayon. Una po, na paalala na tinuturo sa buhay ni Naomi sa atin ay, sabi nga dyan, we must put ourselves or yourself into position aligned with God's will to receive His blessing. Yan. Put yourself into position aligned with God's will to receive His blessing. So makita natin matindi yung famine na nangyari sa buhay nila dahil nga doon ay lumisan sila papunta sa Moab. So ang Moab na lugar, wala doon ang Diyos na sinasamba nila. Dahil ang kanilang mga kasama doon hindi mananampalataya. Kaya makikita natin na ang buhay ni Naomi ay hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ano po yung nangyari? Dahil hindi siya nakaayon sa kalooban ng Diyos, matinding trahedya, matinding problema ang dumating sa kanyang buhay. Dahil hindi siya nakaayon sa kalooban ng Diyos. At dito po makikita natin na ang espiritual na desisyon ng isang mananampalataya pwede pala makaapekto sa kanyang buong pamilya. Kasi po si Elimelech dahil sa famine, dinala niya doon ang kanyang pamilya sa lugar na kung saan walang pagkilala sa tunay na Diyos. Kaya makikita natin napakahirap ang kanilang pinagdaanan doon. At dahil dyan, sabi nga na yung buhay na dati ay nasa alignment ng kalooban ng Panginoon, ngayon ang buhay nila ay malayo na sa alignment ng kalooban ng Panginoon. Kaya nga makikita natin na ang tao, maitatama lamang ang kanyang maling buhay kapag siya ay nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Na hanggat ang isang tao, ang isang mananampalataya, magiging tama lamang ang kanyang pamumuhay kapag ito ay umayon sa kalooban ng Diyos. Kaya hanggat hindi ang tao umaayon sa kalooban ng Diyos, kailanman hindi maitatama, hindi maitutuwid ang buhay ng isang tao kapag hindi siya umayon sa kalooban ng
Panginoon. Na makikita natin dito sa buhay ni Naomi. Na dati, nandun siya sa kalooban ng Diyos, nandun siya nanirahan sa kung saan nandun, hinikilala ang Diyos, sinasamba ang Diyos, pinaglilingkuran ng Diyos. Ngunit dahil sa problema, isang matinding tagutom, nilisan niya yung lugar at pumunta doon sa lugar na kung saan walang pagkilala sa Diyos. Na masasabi natin, marahil hindi sila nakasunod ng tapat sa Diyos at hindi nila na ipamuhay ng tama kung ano ang tama para sa paningin ng Panginoon. Dahil makikita natin na ang kanyang mga anak ay nag-asawa ng hindi Israelites. Ito'y nag-asawa ng mga Moabita. So sa Ruth chapter 1, verse 1 to 6, sabi doon, or chapter 1, 1 to 7, sabi doon, Naomi's husband moved his family to Moab because of famine in their Bethlehem, their hometown. Kaya yun po yung nangyari. Na makita natin na talagang nangako ang Diyos sa kanila na kapag sila'y manatiling masunurin sa Panginoon, ang Diyos magpo-provide sa kanila. But dito po makikita natin na dahil sa matinding paggutom na nangyari sa kanilang buhay, nilisan nila ang lugar ng Judah, Bethlehem, at pumunta sila doon sa lugar na kung saan walang pagkilala, walang pagsamba sa tunay na Panginoon. Na dito makikita natin, malayo sila sa kalooban ng Diyos. Hindi sila align doon sa kalooban ng Panginoon. And then in verse 6, sinasabi sa salita ng Panginoon, nung marinig ni Naomi doon sa Moab na ang Diyos ay muling pinagpala ang kanyang bayan, ano ang kanyang ginawa? Naomi and her daughters-in-law got ready to leave Moab to return to her home. Nung marinig niya na muling pinagpala ang kanyang bayan, si Naomi ay umalis at bumalik na doon sa kanilang bayan, their homeland. Kaya makikita natin doon na kapag hindi nanumbalik ang isang tao sa Panginoon, kailanman hindi niya mararanasan ang buhay na maganda, matiwasay, maayos na inihanda ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nung marinig iyon ni Naomi, kaagad-agad siya ay humanda para bumalik doon sa Panginoon. Kaya dito din po natin nakita na nung bumalik, pagbabasahin niyo po the whole chapter ng 1, 2, 3, and 4, nung bumalik na si Naomi, doon po makikita natin na unti-unting nararanasan niya na yung provision, yung pagpapala ng Panginoon sa kanyang buhay. Pero nung siya ay nandun pa sa Moab, na kung saan nandun siya nakatira sa mga taong hindi mananampalataya at walang pagkilala sa Diyos, si Naomi ay malayo sa kalooban ng Diyos. Kung kaya makita natin na kapag malayo ang buhay ng isang tao sa kalooban ng Diyos, makikita natin nandun yung pagkilala, nandun yung hirap sa buhay. Kaya hanggang ang tao hindi manumbalik ayon sa kalooban ng Panginoon, kailanman hindi niya mararanasan yung matiwasay na buhay na nilalais ng Panginoon. Kaya naman nung bumalik sa Naomi, makita mo parang pinaliktad ang lahat. Amen? Na nagiging maayos na yung buhay niya bilang isang miyembro o kabilang sa Hebrew na pamilya at sa mga pinili ng Diyos. Kaya sabi nga na kung tayo ay malapit doon sa kalooban ng Diyos, ganun din kalapit ang pagpapala ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Kaya hanggang ang tao o ang isang mananampalataya palayo sa kalooban ng Diyos, makikita natin wala yung pagpapala, wala yung proteksyon, wala yung provision ng Panginoon. Sa halip kabaliktaran na makikita natin sa buhay ni Naomi, full of misery, troubles, and grief. Napuno siya ng dalamhati sa buhay. Napuno siya ng mga troubles sa buhay. Kaya nga, sinasabi na hanggat ang tao ay hindi umayon sa kalooban ng Panginoon, ang buhay niya ay mananatili sa kahirapan at iba't ibang uri ng trahedya sa buhay dahil nung magpapabigat sa buhay na magdudulot ng kasing kalungkutan. Kaya kapag ang tao nagmamatigas at hindi umayon sa kalooban ng Panginoon, talaga makikita mo nandun yung kahilapan sa buhay. In and out. But
Kapag manumbalik siya katulad ni Naomi, na umayon muli sa kalooban ng Panginoon, makikita mo na unti-unti niyang nararanasan yung provision, yung pagpapala ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga sabi, where there is alignment with God's will, there is provision, there is blessings, and there is abundance. Amen. Nanawa bilang isang paalala sa buhay natin, huwag tayong lumayo doon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Nanawa, nandun tayo palapit ng palapit sa kalooban ng Diyos. Dahil kapag palapit at palapit tayo sa kalooban ng Diyos, palapit at palapit din tayo doon sa provisyon ng masaganang provisyon na binibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. At yan po ang una na paalala sa buhay ni Naomi, sa buhay natin bilang isang mananampalataya, that we should put ourselves in alignment with God's will for us to receive His blessings. And pangalawa po na paalala sa buhay natin, sa buhay ni Naomi, sa panahon natin ngayon, that sabi nga, running away is not the answer. Amen. Running away is not the answer of all our problems and troubles. Ano man yung silulanin mo, ano man yung mga kinakaharap mong kabigatan, ano man yung kinakaharap mo ngayon ng mga mahihirap na solusyon, ang pagtakbo o running away from God is not the answer. Amen. Ang pagtalikod sa Panginoon, ang hindi paglilingkod sa Kanya, ang hindi pagsunod sa Kanya, ay hindi kasagutan sa lahat ng ating mga sinaliling sa buhay. But instead, it is keeping our faith to our God. Amen. Na manatili tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Ano man yun kahirap ang sitwasyon na pagdadaanan sa buhay. So, hindi kasagutan na takbuhan mo, o talikuran mo, o takasan mo ang problema, ang suliranin. Hindi po yan ang solusyon sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Na makita natin si Naomi, akala ni Naomi at ang kanyang pamilya na doon sa Moab, mapapabuti ang buhay. Pero makikita natin na doon sa Moab, pag sinabi natin Moab, the land of unbelievers, the land who don't believe the God who created the heaven and the earth. Kumbaga, ito'y lupain ng mga tao sumusuway sa Diyos, hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Na inakala nila na ang Moab na kanilang pupuntahan is mararanasan nila doon yung kasaganaan, mararanasan nila doon yung katiwasayan sa buhay. Pero sa halip, ano po yung naranasan nila? Full of grief and trouble. Diba? Namatay yung kanyang asawa, namatay yung kanyang anak, at ang naiwan ay ano na lang? Yung kanyang mga manugang. Sa panahon natin ngayon, hinihira ka makakita ng manugang na tunay kang alagaan bilang isang magulang. Di po ba? Pero makikita natin dito sa buhay ni Naomi na talagang, yun nga, kapag tumalikod ka, tumakas ka, doon sa hindi kalooban ng Panginoon, dahil inakala natin yun yung maging solusyon, kaparaanan sa ating mga problema at mga suliranin, ito pala isang pagkakamali. Dahil makita natin sa buhay ni Naomi in chapter 1 verse 21, sinasabi dyan, when I left, nung siya ay lumisan sa Judah, Bethlehem, nung sabi niya, I have all I wanted. Sabi ano? Nung siya'y nandun ang nilaan sa presensya na kung saan nandun ang presensya ng Panginoon, nandun yung pagpapala, nandun yung provision ng Panginoon, nandun yung pangakong lupa na ibinigay sa kanila ng Diyos bilang isang mana. Nung nandun siya nakatira, anong sabi niya? When I left, I had all I wanted. Sabi niya. Nung ako'y lumisan doon sa Judah, Bethlehem, lahat ng naisin ko, lahat ng gusto ko sa buhay ay nandoon na. Pero nung sabi niya, but now, the Lord has brought me home. Anong nadala niya? Nothing. Dati, nung nandun siya sa kalooban ng Panginoon, nandun siya sa presensya ng Diyos, naka-align siya sa kalooban ng Panginoon, kahit na mga hukom pa ang mga namumuno sa panahon na yon,
natin doon sa kasalita ng Panginoon, I had all I wanted. Lahat ng gusto niya, lahat ng nais niya ay nasa kanya na. Pero nung siya ay bumalik mula sa lugar na kung saan walang pananampalataya sa Diyos, walang pagkilala sa tunay na Diyos, ano ang nangyari? Ano ang benefit niya? Wala. Ibig sabihin, zero. Kaya pag iniisip ng tao na lumisan sa presensya ng Diyos at tumakas sa presensya ng Panginoon, inaakala nila nandun yung provision ng Diyos. Inakala nila nandun yung kayamanan ng Diyos. Pero nakamali pala. Baliktad yung kanyang naranasan. Imbis na pagpapala, anong naranasan? Kapahamakan. Amen. Na yung kanyang asawang anak ay namatay. Kaya makikita natin na running away is not the answer of all our problems and trouble. Sa ibang salin, sabi ng salita ng Panginoon, I went away full. Yan. Sabi niya, lumisan ako sa lugar na ito na masagana. Pero nung sabi niya, but the Lord has brought me home empty. Lumisan siya doon sa kalooban ng Panginoon na masagana. Pero nung siya ay tumalikod na sa Panginoon, running away from the Lord, tumakas na siya sa nais ng Panginoon dahil akala niya na ang Moab ay kasagutan sa kanyang mga suliranin. But sabi doon, bumalik siya sa kanyang kumlan, sa kanyang bayan na wala. Sabi niya, why should you call me Naomi when the Lord has caused me to suffer and the Almighty has sent me such tragedy? Kaya makikita natin na ang inakala nating lugar na kung saan wala doon ang presensya ng Diyos, wala doon ang kalooban ng sinakala natin, doon tayo pagpapalain. Pero kabaliktaran pala. Dahil makita natin sa buhay ni Naomi na ang pagtakas ay hindi solusyon sa anumang suliranin sa buhay. Ang paglayo sa Panginoon, ang hindi pagsunod sa Kanya, ang hindi paglingkod sa Kanya, dahil doon sa Moab, sabi nga natin kanina, ay hindi lugar ng mananampalataya. Yun ay lugar na kung saan walang pagkilala sa tunay na Diyos. So walang paglilingkod sa Diyos doon. Kaya makikita natin na ang pagtakas ay hindi kasagutan sa lahat ng ating mga suliranin sa buhay. But only the faith in God. Dahil ang favor ng Panginoon, matatamo lamang natin kapag tayo ay naka-align sa Kanyang kalooban. Kaya nga, when times are difficult, even to the point where we see absolutely no way through, keeping the faith is still the best course of action. Staying where God wants us to be is always the safest place we can be. Amen. Kaya sa panahon ng mahirap na sitwasyon, may problema, may suliranin, may famine, na para bang nararamdaman mo na para bang lubos ka na walang, hindi mo na maintindihan ano man yung mga nangyayari sa buhay mo, nanatili ka magtiwala sa Panginoon. Amen? Dahil yun yung pinaka-the best na gawa na maaari mong gawin kapag mayroong mga darkest moments sa buhay natin. Ang pananatili sa kung saan nais ng Diyos, yun yung pinaka-safest na lugar na kung saan pwede natin puntahan. Dahil yung lugar na yun, posibleng maging lugar yun ng pagpapala ng Panginoon. Kaya huwag tayong tumakbo, huwag tayong tumakas, huwag tayong mag-run away sa kung saan yung nais ng Panginoon sa atin. Amen? Dahil yan ay hindi katugunan sa anumang mga problema natin sa buhay. So the place God wants us to be is always the safest place we can be. And eventually a place of His blessings. Amen. Yun talaga ang nais ng Panginoon. Dahil kung saan ang nais ng Diyos na manatili ka, yun yung place na the best para sa iyo at sa akin. Dahil yun yung place na kung saan doon kanya at ako pagpapalala. Amen. So running away is not the answer of all our problems. And let us align ourselves
Let us position ourselves into alignment with God's will for us to receive His blessing. And the last, maikli lang po ito, the last reminder of Naomi in our lives today is pangatlo, sabi nga, obey and trust God completely even though life has many whys and ifs. Amen. Lubos kang magtiwala at sumunod sa Panginoon kahit na ang buhay ay puno-puno ng bakit at kung sa buhay. Amen. Marami ka bang bakit at kung sa buhay? Si Naomi marami pong bakit at kung. Kasi makikita natin dito na ang pagkawala ng asawa ni Naomi ay isang malaking kalungkutan at kawalan sa kanya. Amen? Sabi ko nga mawalan ka lang ng aso at pusa, malaking kalungkutan na sa'yo, di po ba? Mawalan ka lang ng pera, malaking kalungkutan na sa'yo, di po ba? Amen? Ano pa kaya yung mawalan ka ng mahal sa buhay? Na kung saan yun yung pwedeng mangalaga sa iyo sa iyong pagtanda. Amen? So si Naomi po naranasan niya po ito na yung pagkawala ng kanyang asawa at yung kanyang dalawang anak ay malaking kalungkutan at kawalan sa kanyang buhay. Pwedeng papasok sa kanyang isipan na, Lord, bakit mo pinahintulutan na mawala yung aking pamilya, yung aking asawa at anak, doon pa sa lugar na kung saan wala akong pamilya, wala akong relatives. Pwedeng tanungin ni Naomi ang Diyos na, bakit mo Lord pinahintulutan na mangyari ito sa akin? Pwedeng tanungin ni Naomi na, Lord, na bakit mo hinayaan na magkaroon ng tagutom kung sana, kung walang tagutom, di sana hindi kami lumisan doon sa lugar. So marami siyang kung at marami siyang if. Pero makikita natin na si Naomi, makikita natin na kahit gano'n ang buhay niya, makikita natin na lubos pa rin siyang nagtiwala at sumunod sa Panginoon. Na kahit na nandun siya sa lugar na kung saan walang pagtitiwala sa Diyos, kung saan walang pagkilala sa tunay na Panginoon, nandun pa rin yung pagtitiwala at pagsunod ni Naomi. Kasi makikita natin yan sa influence na kay Ruth na kanyang daughter-in-law. Na makikita mo doon si Ruth, isang Moabita. Pero nung sinabi ni Naomi na uuwi na siya doon sa kanyang bayan, Judah, Bethlehem, ano ang sabi niya doon sa kanya? Kung saan ka, ay nandoon din ako. Kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay. Na makikita natin doon yung influence ng pananampalataya ni Naomi sa buhay ni Ruth. Na sa kabila ng maraming whys and ifs sa buhay niya, nandun pa rin yung lubos niya, pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon. Ikaw po ba? Meron po ba ikaw mga whys and ifs sa buhay? Sana Lord, kung hindi sana ganito, bakit nga mga Lord nangyari ito? Kung mayroon ka mang mga whys and ifs sa buhay ngayon, sabi nga sa salita ng Diyos, obey and trust in completely. Amen. Patuloy ka lang sumunod sa Kanya ng lubusan. Dahil alam natin na kapag sumunod ka ng lubusan sa Panginoon, makikita mo yung magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. At dito po makikita din po natin na si Naomi, na nung balik siya sa Panginoon, she returned home na walang-wala, empty, hopeless siya. Doon, hindi niya makikita kung ano yung magandang plano ng Panginoon sa kanya. Pero nung siya'y nanumbalik sa Panginoon, sumunod siya, nagtiwala ng lumusan sa Panginoon, doon niya nakita na may magandang plano pala ang Diyos sa kanya buhay. Na minsan sa buhay natin, naakala natin na kapag nandun tayo sa mahirap na sitwasyon, para bang sinasabi natin na para bang pinabayaan tayo ng Diyos. Para bang ang Diyos ay hindi ayon sa atin o ang Diyos ay pinabando na tayo, na para bang ang Diyos ay pinapunish tayo, pinaparusahan tayo. Pero makikita natin doon na sa kabila ng ganong sitwasyon ni Naomi, hindi siya iniwan ng Panginoon, nandun pa rin ang Diyos sa kanya buhay. Kaya hanggang hindi naka-align ang buhay ni Naomi sa kalooban ng Panginoon, hindi niya naranasan yung pagpapala ng Panginoon. Kaya nga ang pagtakbo, ang pagtakas sa Panginoon, hindi kasagutan sa lahat ng kanyang
suliranin. Hanggat na hindi siya lubusang sumunod magtiwala sa Panginoon. Sa kabila ng maraming wise and gifts, hindi niya yun mararanasan kung hindi siya lubusang sumunod at nagtiwala sa Panginoon. At nung sumunod at nagtiwala siya sa Panginoon, anong nangyari? God changed her situation into good. Diba? Ano yung situation niya? Nawalan siya ng asawa, nawalan siya ng anak, pero nung magbalik siya doon sa Judah, Bethlehem, God turned a bad situation into her life into a blessing. Ginamit ng Diyos si Ruth sa buhay niya na muling i-restore ng Panginoon yung pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Na masasabi natin na when Naomi lost her family, God pushed her to go back home. Yun po, palagi natin naririnig na kailangan pa bang i-terrorize, parang ganon, bago tayo manumbalik sa Panginoon, bago tayo umayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil si Naomi, bago niya muli maranasan yung pagpapala at provisyon ng Panginoon sa kanyang buhay, inayon niya muna yung kanyang buhay sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya hanggat hindi inayon ni Naomi yung kanyang buhay ayon sa kalooban ng Diyos at hindi siya sumunod ng lubusan sa Panginoon at nagtiwala sa Panginoon, hindi niya makikita, hindi niya mararanasan yung magandang plano pala na inihanda ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil ang Diyos mayroong magandang plano sa buhay pala ni Naomi. Na sa buhay pala ni Naomi, doon magmumula ang descendants na panggagalingan ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa buhay ni Naomi, ginamit siya para si Ruth ay maitala doon sa Israel para maging ina ni Jesse. Yan. Kasi si Boaz yung asawa ni Ruth na naging tatay ni Jesse. Na ang tatay ni Jesse ay si David. Na ang lahi ng David, yun yung pinagmula ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya makikita natin na kapag hindi tayo lubusang sumunod sa Panginoon sa kapila ng mga wise and gifts sa buhay natin, hindi natin makikita yung magandang plano ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya ano man yung mga wise and gifts sa buhay natin, magtiwala kang lubos sa Panginoon. Sumunod kang lubos sa Panginoon. Yan, doon mo lang makikita na mayroon palang magandang plano na inihanda ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga po, when you cannot understand what God is doing, just obey and trust Him completely. Amen. Kahit hindi mo naintindihan, ano man yung mga pangyayari at sitwasyon sa buhay mo, kahit hindi mo naintindihan, ano man yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, manatili ka lamang na lubos na nagtitiwala at sumunod sa Kanya. Dahil alam natin, ang Diyos mayroong magandang plano na inihanda sa bawat isa sa atin. Katulad ni Naomi. Na makikita natin dyan in the book of Isaiah, na in Isaiah 55 verse 8 to 9, na sinasabi sa salita ng Panginoon na ang kaisipan ng Diyos ay hindi natin kaisipan. For His thoughts are not our thoughts, neither our ways not His ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. And my thoughts than your thoughts. Kaya kahit maraming wise and gifts sa buhay, patuloy ka lang na magtiwala at lubos na sumunod sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, ang iyong kinabukasan ay sinigurado na. Sinigurado niya na yung iyong kinabukasan. He promised that He will secure your future kapag sumunod ka at magtiwala sa Kanya na lubusan. So ito po ang mga paalala sa buhay natin, sa buhay ni Ruth, na kailangan umalayin tayo, umayon tayo doon sa kalooban ng Panginoon upang matanggap natin, maranasan natin yung Kanyang pagpapala. At sa panahon na mahirap ang sitwasyon, huwag kang tumakbo, huwag kang tumakas sa presensya ng Panginoon. Manatili ka sa kung saan nais ng Diyos na ikaw ay manatili.
Dahil sa lugar na pinananatalihan mo, yun yung lugar na doon ka pagpapalaki. Amen? Amen. At kahit maraming why and ifs sa buhay, sumunod ka lamang at magtiwala sa Diyos na lumusan. Dahil ang Diyos may magandang plano na ihanda sa iyo. Marahil ngayon, nandun ka sa mahirap na sitwasyon at hindi mo nakita yung magandang plano ng Diyos sa iyo. Pero kapag lumisan ka at tumihis ka, hindi mo mararanasan yun. Ngunit kapag manumpali ka ayon sa alignment sa kalooban ng Panginoon, doon mo makikita may maganda para siyang plano na inihanda para sa iyo. Amen? Tayo po'y tumayong lahat. Hallelujah. Sabi nga na si Naomi hindi niya maisip, lubos maisip kung gaano kahalaga ang kanyang pagsunod at pagtiwala muli sa Panginoon. Hindi niya makikita yung malaking picture kung ano yung nais ng Diyos sa kanyang buhay hanggang hindi siya sumunod doon sa kalooban ng Diyos. So maging ganun man din sa atin sa buhay natin na marahil tinatago yung ating kakayanan para makita kung ano yung mga pangyayari sa buhay natin. Ngunit kapag sumunod lamang tayo sa Panginoon, alam natin na ang Diyos ay maganda na inihanda para sa atin. May maganda siyang plano na inihanda para sa atin. Ang atin lamang gagawin ay sumunod na magtiwala sa Kanya. Dahil ang Diyos kayang-kaya niyang baguhin. Ano man kahirap na sitwasyon, pinagdadaan ng mga yun into a blessing. Kaya nga, no matter what we see in our lives, just trust and obey God completely, even though life has many whys and ifs, because God is the only one who knows everything and how all the trials and events of our life will fit into His plans sa buhay natin. Siya lang ang may alam ng lahat sa buhay natin. Bakit pinahintulutan niya yung mga pagsubok na ito dahil siya lang po may alam kung paano niya iakma yung pagsubok na yun sa buhay mo ayon sa kanya plano. Ang atin naman gawin, umalain, umayon tayo sa kalooban ng Diyos, huwag tumakas sa kanyang presensya, at tayo patuloy na sumunod sa kanya, magtiwala sa kanya ng lumusan, sa kabila ng maraming mga why and ifs sa buhay. Amen? Dahil ang Diyos, alam natin na meron siyang magandang inihanda para sa isa't isa sa atin. Amen? At sa umagang ito, habang tayo kumakanta sa Panginoon, ano ba yung mga trouble mo sa buhay? Ano ba yung mga whys and ifs mo sa buhay? Pwede mo pong i-relate yan sa Panginoon. Lord, sana, ano ba yung mga sana mo? Ano ba yung mga bakit mo sa buhay? Ilang mo yan lahat sa Panginoon. Amen? Ano yung trouble mo sa buhay? As we sing this song, ilang mo yan lahat sa Panginoon. Because God has an answer. Just live on faith in Him and obey Him completely. Trust Him completely. Because God has the answers of all your whys, of all your ifs sa buhay. Manatili ka lang na magtiwala at sumunod sa Kanya. As we sing this song, let us commune to our God. Hallelujah. Bigyan natin ang pananampalataya sa pag-awit natin.
bawat isa sa amin ay kami Ayon sa Lord, kalooban mo ang aming ayon sa buhay. kalooban mo, Yes, Lord. God. Dahil nais namin, Lord, na maranasan yung pagpapala mo sa buhay. Nais namin maranasan ang provision mo, masaganang provision mo sa aming mga buhay, O God, sa aming Yes, Lord. pamilya. Lord, ayon mo po ang aming buhay doon sa nais mo, doon sa kalooban mo, Panginoon. Hayaan na yung kagustuhan namin ang manalig, O God. Yes, Lord. Kundi, Lord, yung kalooban mo Thank you for your word, ang Lord. siyang manalig sa aming mga buhay. Yes, Lord. Patuloy po kami, Ama. Lalo man yung aming mga kinakaalam sa lulanin, ang pagtakas sa presensya mo, Yes, ang Lord. pagkaisip Yes. sa presensya mo, Pangangayaw ay hindi ay ang pangangayaw ay hindi Solusyon. solusyon, Panginoon. Amen. Sa aming Yes. problema. Kundi, Lord, manatili kami magtiwala sa iyo dahil alam namin may katungkulan ka, may solusyon ka sa bawat mga suliranin namin, Lord God. At sa bawat mga ifs and whys sa buhay namin, Lord God, tulungan mo kami na lubos kami magtiwala at sumunod sa iyo. Kapag kami sumunod sa iyo, sa kabila ng mga ifs and whys, doon namin makikita na mayroon ka palang magandang plano. Yes, na Lord. iniagawa Yes, sa Lord. amin. Huwag mo kaming hayaan manatili doon sa bitterness ng buhay namin, Lord God. It speaks of Mara, O Lord. Na sabi ni Naomi sa kanyang buhay na hindi na siya tatawagin Naomi, kundi Mara na lang, na it speaks of bitterness, O God. Lord, huwag mo kaming hayaan na manatili doon sa bitterness ng buhay. So, Lord, tulungan mo kami na umayon doon sa iyong kalooban. Sumunod sa iyo ng lubos at magtiwala sa iyo ng lubos upang sa gayon mananasan namin ang iyong pagpapala at mananasan namin, matanggap namin ang magandang plano sa bawat isa sa amin. Yes, Lord. Salamat sa umagang ito, sa iyong kapurihan, pinagkatiwala ko po sa iyo lahat, Panginoon. Ano man yung mga ifs and whys sa buhay namin, Lord, nililitaw na namin ito sa iyo, Panginoon. Yes. At alam namin, Lord God, na ikaw ang Diyos, may kasagutan nito, Panginoon. Amen. Salamat, Ama, sa iyong kapurihan at kalwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen. Po mga kapatid, today is our communion day. Ayan. Salamat sa Panginoon. What is that? What is that meant for us? So, lahat po ay meron This na. somebody Pwede po kumuha. feels not Pwede po kumuha. even though you may see not good, but pwede mo panin. You know, Hindi that's po pa po tayo mag-partake sa communion ng Panginoon. Let us surrender ourselves muna para matanggap namin yung pagpapala ng Panginoon. Ama, muli sa oras na ito, pwede niyo po akong samahan, Ama, sa oras na ito, kinikilala ko po na ikaw ang siyang Diyos sa aking buhay. Patawad po sa aking mga pagkakasala, tulungan niyo po ako na sumunod sa kalooban mo. At sa oras na ito, patuloy kitang tinataas, kinikilala bilang aming Diyos at tagapagligtas. Tulungan niyo po ako na ang buhay ko'y umayon sa kalooban mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po. Sabi, itaas po natin ang tinapay. Sabi po sa salita ng Panginoon, For I received from the Lord what I also pass on to you. For Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Ama, muli, maraming salamat sa katawan ng Panginoong Hesus na ibinigay mo upang maging maging kabayaran sa lahat ng aming kasalanan. Salamat doon, Lord, sa kanyang katawan na nasaktan para sa aming kabayaran sa kasalanan, Panginoon. At sa oras na ito, Lord, sa aming pag-partake ng bread, O God, patuloy namin inaalala ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus upang kami ay maligtas. Salamat, Ama. In Jesus' name. Let us partake with thanksgiving. Then, taas po natin ang cup. Sabi sa salita ng Panginoon, in the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Ama, maraming salamat muli sa iyong ginawa doon sa
cross 2,000 years ago. Dahil sa iyong mga dugo na nabubo doon sa cross para sa kapatawaran at kalinisan ng aming buhay. Narito kami ngayon. Nalalasap namin ang inyong grasya at pag-ibig. Salamat sa oras na ito. Tuloy ka namin sinasamba, dinadakila, at paglilingkuran. In Jesus' name, natatapin tayo sa inyo. Father God in heaven, we thank you, Lord, for your life that you have given to us. Thank you for the hope, thank you for the eternal life Amen. and salvation, Lord, sa aming mga buhay. Tuloy namin, Lord God, na tatanggapin ang iyong pagpapala sa bawat isa sa aming Panginoon. Tulungan mo kami patuloy na sumunod sa iyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po mga kapatid, ilagdan po natin yung ating mga kaloob sa Panginoon. Sabi po sa salita ng Diyos, taas po natin yung ating kaloob. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Sa ating pagbibigay, sa akin ito, pinaparangalan natin si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga mainam, naani siya iyon ay handugan. Sa gayon, kamalit mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon, panaligan natin ng kanyang pangako sa kanyang salita. Na kailanman, hindi niya patutuyuan yung kamalik, yung sisidlan ng ating inumin o patutuyuan yung mga kamalik ng ating mga pinagkukunan. Sabi niya, kaya patuloy nating panaligan, pagtiwalaan ang sinabi ng Panginoon. Let's claim His blessings to us. Father God in heaven, maraming salamat, Lord, sa lakas na binibigay mo sa bawat isa, na patuloy kami makapaghanap buhay at makapagtrabaho. Dalangin ko po, patuloy na kasaganaan, patuloy na masaganang probisyon ang mararanasan ng bawat isa. At ingatan mo ang bawat isa sa amin, O God, laban sa anumang gawa ng kaaway. Sa pangalan ng Jesus, anuman ang kanyang ginagawa sa aming mga pamilya, sa aming trabaho, sa aming hanapbuhay, ay winawaksin namin, Lord God, gawa ng kaaway. At patuloy namin pinapahintulutan ang kilos mo, O Banal na Espiritu, na siyang kumilos maging sa aming buhay, sa pamilya, sa hanapbuhay, sa trabaho. Maranasan namin ang pagpapala at masagana ng provisyon sa bawat isa. Salamat naman, purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. Sige po, pwede po natin ilagay doon sa offering box yung ating offering. Meron po ba tayong announcement today? So, announcement po, pwede na po kayong ma-enroll sa CLDP 1, 2, and 3. So, sa mga nag-enroll po sa CLDP 3, next Saturday po, after dawn rush, pwede na po kayong kumuha na yung exam after CLDP. Pwede na po mag-enroll ng CLDP 1, 2, and 3. So, wala na pong announcement. Kung wala na po tayo po tumayong lahat, balik natin yung papuri para sa Panginoon. Yes, Lord, maraming salamat sa oras na ito. Buhay namin, ilalaan para sa iyo, Diyos. Kaya naman tulungan po ang bawat isa sa amin ng buhay na ito, Panginoon, na hindi mapaniwala pagkus Lord ang buhay na ito ay patuloy mong pagyayaman sa lahat ng respeto ng Diyos. Ingatan mo po ang bawat isa. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us. God bless you all.